Okay, so welcome to Poblasyon Kaputian, no. So galing tayong Kaputian, poblasyon nito mga hagala, tapos papunta tayo ng Davao pauwi na, no. Tapos ngayon, meron tayong nadaanan dito na napakaganda, no, na overlooking. I don't know kung ano pangalan sa resort, wala naman nakalagay diyan kung ano pangalan, pero parang may ano sila, meron silang nakalagay na view deck talaga siya. Ang galing, no, napaka-generous. Sino man ang may-ari nito, no. So maraming salamat pala. Shout out. Kasi talagang napaka-generous ho ninyo, no. Naglagay kayo ng hiloming. Naglagay kayo ng tawag na ito, view deck. So ang ganda ng ano, ng Davao City from afar. Oh, see? You know. Alright. Gagi. Sorry. Ano, so ang ganda ng Davao City from afar. So maliban sa mga skies, tawag na ito, high-rise buildings, meron ding bukid. Di ba? So Mount Apo, ladies and gentlemen. Tapos sa ibaba ni Mount Apo, meron tayong nakikitang ano nga ulit yan? Yung ano, yung Iron Dome. So mula rito tanaw na tanaw siya, kitang-kita. Iron Dome. Basta yun yung ano, yung coal power plant ng ano, ng coal power plant ng Santa Cruz, Davao del Sur. Diba? Ganda ng Mount Apo, no? Yung Mount Apo Summit. Tapos itong mga lugar, itong lugar na yan na may mga baybahayan, ano yan eh? Sibulan. Yan, lugar ni Adelina, shout out. Secret, sino sa Adelina? Yan. Diba, no? Ganda ng ano, no? Skyline tignan. So from afar, kitang-kita natin yung kabuuan ni Davao City as a whole, no? Like hindi pala as a whole kasi sobrang laki pa ni Davao, hindi pala tanaw yung ano, yung bandang Saasa, no? Saasa, mga Tibungko, mga ganyan, mga Panakan. So yung tanaw lang natin mula rito ay ito si Ashuela Cove. Yan, no? Ashuela Cove, yan yung Tower 1 and Tower 2, or sabihin natin North Tower and ano, North and South Tower, basta Tower 1, Tower 2. Tapos ito naman si Dositane. Dositane. Tapos ito siya si, basta yan o, yan ang mahagala. Pakilala sa inyo, lalo sa mga taga Davao dyan. Sa totoo lang, no, talagang mas ma-appreciate natin lalo yung ating lugar kapag wala na tayo sa kanya talagang ano, location. So gaya na ito na nasa medyo ano tayo, distansya talaga. So nasa may Kaputian. Ganda, oh. Grabe ganda yung skyline natin. Davao City at its best. Perfect. So marami pa tayong madadaanan dito ng mga overlooking na makikita mamaya. So try natin ano, mag-drop by, tapos papakita ko, share ko lang sa inyo. Sana no, hindi ko naman dapat nagagawin na to para akin lang, pero grabe the best, no. Worth sharing talaga siya. Perfect na view. Diba? Ang galing, no? Overlooking dagat. So yan, Davao City skyline. So tanaw natin dito yung ano, yung tawag nito, yung may mga tower naman ng ano, ng yung maliit na bukid or bundok, yan. Ano yan? Shrine Hills Matina. Yung ganda, no? Nice one. So kung sino may-ari nitong ano, ng lugar na to, maraming thank you kasi talagang naggawa pa kayo, no? Gumastos talaga kayo ng tawag nito, ng view deck para makita yung ganda ng Davao City. Yan naman talagang ano, purpose yan, panigurado. Ganda, oh. Mount Apo. So kailangan kong ano, no, mag-exercise, mag-ehersisyo, or basta yung ano, yung palakasin ko yung ano, yung baga. Ibig sabihin niyo parang ano ba, yung maglakad-lakad siguro or jogging, something na para yung hangin natin mapabilis. I mean ano, yung hangin, no, mapadami yung hangin natin kasi kailangan kong umakyat niya sana, pero wala, iwan ko kung paano yan. Parang hirap kasi. Ayoko maglakad talaga, mag-hiking papunta dyan. Hindi ko kaya. Mapapagod lang ako dyan. So congrats sa mga nakakyat na dyan. You know? Ganda. Yan ang skyline natin mahagala. So no wonder, or hindi na, no surprise or no wonder, no, kung paano naging pasok si Davao City sa richest city,
in terms of asset. 29 billion pesos. Number 9 siya sa spot. Sinundan niya si Mandaluyong. Yan lang, no? Bali, no big deal, no? Kasi sa iba siguro no big deal ang Davao, pero para sa mga taga Davao, it's an honor or it's a, I don't know kung pride, basta it's an honor, no, na mapabilang yung ano natin syudad sa, yan ang isa sa pinakamayamang syudad sa Pilipinas in terms of assets and assets and liabilities. Assets lang. Galing. Sorhay Davao, no? Hindi pa yan, ha? Ano pa yan? Napakakonti pa lang yan na basta 1/4, kalahati sa 1/4 is 1/8. Basta ano pala, sabi nga ng iba dyan, hindi pa naka-take off. Ang iba ay kaka-start pa lang ng engine. Parang tinulak pa lang siya. Mga ganun, di ba? Yung iba ay nakalipad na, nakapag-take off na. Ang iba nasa runway pa lang. About to take off pa lang. Mga ganun, no? Kaya, pero si Davao hindi pa naka-andar. Parang ganun. Yung iba nagsiliparan na. So, yun na yung ano nila, mga yaman, no? Yung assets. So, Davao City, ano pa lang talaga to, literal na, I mean legit to yan, no? Na masasabi ko na ito, umpisa pa lang to. I mean, ibig ko sabihin, hindi pa talaga siya nakaarangkada, kumbaga, no? Kumbaga, ready to sit pa lang siya kasi bago pa lang talaga siya naging metropolitan, no? Doon talaga siya nag-usbungan, no? Mga tawag nito, mga establishments. Gaya niya, no? Malaking tulong yan. Daming pera niyan talaga na, ano, na dinala sa Davao. Kahit paano, no? Maraming trabaho. So, kung magkataon lang talaga na gawin tayong federalism. Federal ba, 'di ba? Tama, federalism, tapos yung yung FDI, na sabi nila FDI means foreign direct investors or investment. Ibig sabihin nun, tanggalin na yata yung sistema nga 60-40 na hatian yata, 'di ba? 60 sa government, tapos 40 sa may-ari, business owner, or 40. Basta malaki 'yun, no? Parang hindi siya talaga investor friendly. So parang lugi, parang ganun. Pero yung mga MEPS, kung tawagin na MEPS, parang parang economic zone, parang ganun. Basta ano ba ibig sabihin ng AIM? Basta economic zone 'yun eh. MEPSA. Basta, so parang meron silang exclusive. Exclusive na parang basta batas, ano ba ibig sabihin. Andiyan wala akong dalang meron ako isang cellphone diyan dala, kaso nga lang walang signal dito sa lugar, kaya hindi ko rin ma-search yun, hindi ko agad maibigay yung ibig sabihin ng MEPSA ba yun or MISA, like sa mga sa Cebu, no, ng mga Lapu-Lapu for example, tsaka sa Angeles, no, sa may Clark, Pampanga, na may zone, economic zone area, na yung lugar na yon pasok siya sa MISA, na yun na nga parang iba yung kanyang batas pagdating sa business or something, na parang hatian, ewan ko, no, patakaran. Kaya pansin nyo kapag economic zone whatsoever, no, maraming mga establishment, maraming mga factories, maraming mga industries dyan. Ganda, di ba? Ganda tignan. Mamaya, pa tayo, dadaan pa tayo ng another vlog. I don't know kung i-connect natin. Pero ito lang, tapusin ko lang to dito. Nakakatuwa, no? Ganyan kaganda si Davao City from afar. Malapitan man or malayuan, Davao City is nakakatuwa, no? Ang ganda tignan. Overlooking, maganda din kapag nasa eroplano tayo. Basta maganda yung namin dito sa Davao. So shout out dyan, ito naman, no? So ikay hindi pa nakapunta na Davao o taga Luzon, Visayas ka, ang Davao kasi namin, pag makita mo talaga siya kapag sa aeroplano ko pa lang, no, mapa downtown area, mapa city proper, or mapa highlands or mga hillsides or mga hilltops namin, ang ganda talaga, no? Talagang deserve talaga siya i-flex, no? Karapat dapat. For example, yan, no, ka-flex yan, no? Mount Apo. Yan naman is yan, gawa naman ni Mother Nature yan, wala naman kinalaman ang mga tao diyan. Hindi naman yan man-made. 'Di ba? So Mount Apo, tapos sa ibaba yan. Napaka-progresibong lugar. Tapos ang ganda pa ng polisiya ng mga local government namin dito sa Davao, no. Ang ganda ng mga legasiya ni Digong. Grabe yung mga no littering, no, basta proper waste disposal, mga gano'n, no? Talagang implementing talaga yan ng Sinro. Tapos yung traffic management or something, basta marami silang ginagawa talaga. Yung no smoking area, di ba? Isa pa lang yun, something to be proud of as a Davaoenyo. Yung discipline in the Davaoenyo culture na talagang kanyang legacy. Tapos yun, binitbit niya buong Pilipinas pati. Ayan, so
Yun na nga, sabi nila, kung si Binay dati, sabi niya, sana ganito kami sa Makati, sana ganito sa buong Pilipinas. So, di ba, binoto si Binay. Tapos, yun nga lang, scam pala yun, hindi pala totoo yun. Na ganoon talaga kasi may mga squatter pa rin pala sa Makati. Dati, I don't know kung meron pa ba ngayong squatter sa Makati. I don't know. So, dati marami. Tapos, yung mga magaganda kasi na lugar pala ang kinukuhaan ng Makati dati. Kaya ayun, na booking si Binay tapos tinira din siya ng ng mga kalaban, no? Parang offline na laglag, parang ganon. Kaya binabasa So sa Davao naman, so nga kumbaga legit talaga na sana ganito din sa amin. Ganito kami sa Davao. So sana ganito din sa buong Pilipinas. So ano ba yung sana ganito kami sa Davao? So yun nga walang mga snatcher sa daan, walang mga nagyoyosi. Basta maraming patakaran si Digong na talagang ginaya na rin ng karamihan. For example, itong no firecracker ban. Yung bawal magpaputok ng mga kahit anong mga paputok kahit watusi. Sa araw ng Pasko at New Year bawal. So ginaya na rin ng ibang lugar. So yan. It's a Duterte legacy. Thank you for watching. Bye-bye. Additionally, kung ano masasabi niyo diyan ng mga legasya ni Digong sa Davao. So something to be proud of. Hindi lang siya basta stricto sa batas, polisiya, tas kita mo na ngayon, di ba? Nagbunga din kasi isa din talaga 'yan sa sa pupuntahan ng mga investors, mga negosyante ang lugar, yung safe, yung peace and order.